Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Bible Reflection. Ang tatalakayin natin ngayong gabi is about the Kingdom of God. So before that, we have to have our short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by this same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, let us start. The Holy Gospel of Jesus Christ according to St. Luke, chapter 17, verse 20 to 25. Asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, Jesus said in reply, the coming of the kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, look, here it is, or there it is. For behold, the kingdom of God is among you. Then he said to his disciples, the days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. There will be those who will say to you, look, there he is. Look, here he is. Do not go off and do not run in pursuit. For just as lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first he must suffer greatly and be rejected by this generation. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay, isa-isahin natin. Anong ibig sabihin, anong kahulugan ng itong mensahe para sa atin? No? So, ang sabi ni Jesus, tinanong siya ng mga Pariseo, kailan darating ang kaharian? Okay. Sa isipan ng mga Hudyo, kahit nga ng mga kanyang mga apostol, no? Hindi, nung buhay pa si Kristo, hindi pa nila lubos na maintindihan kung anong ibig sabihin ng kaharian. Kahit ang mga apostol, kahit ang mga Pariseo, akala nila, pag sinabi ni Kristo na kaharian, akala nila, ibabalik ni Jesus yung dating kaharian ni David. Yung ang Israel ay ang ganda ng buhay. Sila ay napakadakila, no? Yung kanilang buhay ay masagana during the reign of David. Kasi ang history ng Israel, sinakop na sila ng iba't ibang mga kaharian. Sila ay nalipol, sila ay na-conquer, no? So, during the time of Jesus, ang Israel ay under the Roman Empire. So, nalupig sila, no? Ng iba't ibang kaharian. Gusto nilang mabalik ang kaharian. So, ang kanilang interpretation ng pagbabalik ng kaharian, ang pagdating ng kaharian, mababalik ang dating kaginhawaan, ang dating Israel na magiting, no? Tinitingala ng lahat. Okay. Pero ang tinutukoy ni Jesus dito ay hindi kaharian na pisikal, no? Kundi kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng kapayapaan sa puso. Paghahari ng Diyos sa bawat tao, no? Na si Jesus, ang Diyos, ang magiging sentro ng kanilang buhay. Yon ang ibig sabihin, no? Kaya
Tinanong ng mga Pariseo si Jesus, kailan? So, nag-expect sila na ang isasagot ng Jesus ay petsa, kailan. No? Ngunit, matalinghaga ang sagot ni Kristo. Ang sabi niya, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay hindi makikita. No? Hindi mamamalayan. At walang mag-aanunsyo na eto na, no? Eto na ang kaharian, no? Anong ibig sabihin ni Kristo? Ang una niyang tinutukoy ay ang kanyang sarili. Na? Siya. Dumating na siya, pero hindi pa nila alam. The coming of the kingdom of God cannot be observed. Walang nakakaalam. Ang nakaalam lang yung the three wise men, no? Pero ang buong Israel, di nila alam. Hindi dumating si Kristo na kasama ang buong puwersa ng mga anghel, ng mga sanlibutan, ng mga sundalo, wala. Walang anunsyo, no? Yung anunsyo ni ang anunsyo ni Saint John the Baptist ay nung malaki na siya, pero nung pagdating niya bilang sanggol, walang anunsyo, no? Andun nakasaad sa mga banal na kasulatan sa Old Testament, pero walang big time na announcement, no? No one will announce, look, here it is. Wala. Sikreto lang sa Nazareth pinanganak si Jesus. Si Jesus ang hari ng lahat ng hari, di ba? Kung saan ang hari, ang doon ang kaharian. So, ang kaharian, sabi niya, hindi mo mamamalayan, hindi mo makikita. Tinutukoy niya ang sarili niya. And behold, the kingdom of God is among you. Andyan sa inyo ang kaharian. Dalawang meaning nito, mga kapatid. Dalawa. Una, nasa harap nyo na ang hari, ang kaharian. Nandyan na sa inyo, kaharap nyo na. Among you. Pero hindi nyo pa nakikita. No? Pangalawang ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay nasa puso nyo. Sa bawat Kristiyano. Okay? So, in Jesus Christ, no, nasa kay Kristo ang paghahari ng Diyos. No? Dumating na at patuloy na dumadating. Sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, may tatlong pagdating si Kristo. No? Yung kanyang buhay sa mundo nung andito siya, earthly life. Pangalawa, yung hidden presence niya sa atin, sa bawat Kristiyano, no, na tumatanggap sa kanya. Ang Eucharistia, hidden life, no, within us. At ang pangatlong paghari ni Kristo sa end of times, sa second coming. Yun ang tatlo. Okay? Now, the kingdom of God cannot be observed. Sinabi na natin yan, hindi mo makikita. Hindi nila namamalayan, walang grandioso na pag-announce. Andiyan na sa harap nila. At ang kaharian ay nasa atin. Nasa ating mga puso't kaluluwa. Okay. Kung napansin nyo, ihambing natin sa ibang passage ng Bible, ano ba ang hitsura ng kingdom of God? Ang sabi ni Jesus, inihambing niya ito sa liso ng mustasa, mustard seed. Napakaliit, no? Na ito ay tinatanim sa lupa. At pag ito ay lumaki na, lalago ito na napakalaking punong kahoy. At dito, yung mga ibon, dadapo, magiging bahay nila ito. At ito ay magiging pasilungan ng ibang mga
nilalang sa baba. Magiging ito ay parang kanilang masisilungan, no? Kahit itong paghahambing na ito ay matalinghaga. Ang ibig sabihin nito, ang Word, sino ba yung Word? The Word of God, Jesus, no? The living Word, ay itinanim sa kada isa sa atin sa ating puso nung tayo ay bininyagan, no? And then, ito ay lalaki ng lalaki, lalago ng lalago. Ito yung Word of God na ating inaalagaan hanggang ito'y lalaki, at ang buong buhay natin ay magbabago dahil sa Word of God. Na magpo-produce ng faith at matransform yung buhay natin. Lalago ito at makikita ito, yung kaharian ng Diyos, sabi dito, is like the mustard seed. So yung kaharian, maliit lang muna nung binyag, lalaki tayo, we practice our faith, we reflect the virtues, the love of God in us, we become mature Christians, and then we reflect the image of likeness of God. So, kung ito ay lalaki na ang ating faith, and then isinabubuhay natin ang ating pananampalataya, ito ay magiging makakasilong ang ibang tao, ang kapwa natin. Makikita nila ang kaharian ng Diyos andito sa mundo, no? Sa pamamagitan ng ating buhay, paglalago ito. So, ang kaharian ng Diyos, kada isa sa atin ay parang liso, no? Parang seed, no? Na pag atin itong inaalagaan, is sinabuhay, ito ay lalago, no? It will reflect the risen Christ. Where Jesus is, there is the kingdom. Di ba? So, ito ay yung pag nakita ng iba yung buhay natin na buhay na pananampalataya, ito ay magiging binhi rin para sa iba. Ma-inspire sila at para ikaw nasisilungan nila. Ikaw sa pamagitan ng iyong kabaitan, sa mapagbigay, ito ay nagiging kasilungan ng ibang mga tao. They find rest. No? Yun. So, kung saan si Kristo naghahari, doon ang kingdom. So, dapat siya maghari sa atin. Hindi tayo ang naghahari. Si Kristo dapat ang naghahari sa ating buhay. No? Siya ang nagdidikta. Siya ang kagustuhan niya ang nasusunod. Hindi yung sarili natin. Kaya pinapaalala ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. No? At ang isa pang kahulugan ng kaharian ng Diyos, according to the Catechism, the Catholic Church 763, is the church. No? Ang simbahan. Bakit? Ano ba yung simbahan? Ang nagpasimula ng simbahan ay si Kristo. Sinimulan niya. Siya ang ulo ng simbahan at ang katawan niya ay ang simbahan. No? So, tinipod niya, no, ang lahat ng mga tao diyan kay Kristo. At ang pagtitipon na ito ay ang simbahan. Na? At ang simbahan ay ang binhi ng pasimula ng kaharian. Hindi pa ito ang final kingdom. Ang final kingdom ay darating sa pagbalik ni Kristo. So, ang simbahan, kaya kahit ang founder natin si Kristo ay perfect, pero ang simbahan ng katawan niya, which is composed of imperfect men, no? It is a pilgrim church, the beginning, the seed of the kingdom. At itong
kaharian dito sa mundo na kanyang katawan ay inendorso niya, ipinagkatiwala niya ang susi kay Pedro. Catechism, Catholic Church 567. No? At lahat tayo ay tinatawag na pumasok sa kaharian na ito, sa simbahan, sa sinimulan niya, no? Na pagtitipon na lahat mga tao, magtitipon dyan kay Kristo. Kasi si Kristo ang ulo, dapat magiging katawan niya tayo. So, ang mission natin, kada isa ng mga Kristiyano, ay akayin natin ang lahat ng tao na maging kasapi nitong kaharian, no? Na pumasok dito sa katawan ni Kristo, na siya ang kaharian ni Kristo. In Jesus Christ, the kingdom has been inaugurated. Sinimulan, no? Ang kaharian ni Kristo, kaharian ng Diyos doon kay Kristo, no? Ito ay magiging kompleto, ang kaharian, magiging perfect to become a new Jerusalem, new heaven and earth, no? Sa pagbalik ni Kristo. At ang simbahan, ang kaharian dito sa mundo is apostolic. Ang ibig sabihin ng apostolic ay mga pinapadala sa mundo. So tayo, bilang mga miyembro ng simbahan, dapat ang mission natin ay to spread the kingdom. Kaya when I pray that, Our Father, your kingdom come, no? Ang aking part sa prayer ko, may the kingdom of God on earth, the church, will spread, will be protected, will be renewed, no? Will be reformed. I pray for the Pope. I pray for the cardinals, the bishops, the priests, the religious, and all the states of the church, church militant, church suffering, church triumphant. No? At I pray also na the kingdom of God will be established on earth and especially in my heart. Nasa atin na maghahari si Kristo, na lahat ng tao kikilananin siya na siya ang hari. So, at pag ating ipinamuhay, no? Totoong buhay ang ating pananampalataya na si Kristo ay naghahari, ito ay makikita, no? At parang dinadala mo ang kaharian ng langit dito sa lupa dahil sa iyong buhay may pagmamahalan, pagbibigayan, pag-iintindihan, no? So, parang ang kaharian ng langit ay andito na rin sa lupa. Magsisimula sa iyo. Kung lahat tayo ay mag-iisip sabay-sabay na magsisimula sa akin, buong mundo, napakaganda ng buhay. No? Now, ang next part sa passage na binasa natin, the days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. Anong ibig sabihin? Darating ng araw na gusto niyo makita ang anak ng tao pero hindi niyo na makita. So, ito, ang ibig sabihin nito ay ang panahon na siya ay mamamatay. Namatay siya, hindi na natin siya makikita dahil pupunta na siya sa langit. Physical, hindi na siya makikita. See one of the days of the Son of Man. Yun na yung pagkamatay niya. Mula pagkamatay niya hanggang pagbalik niya, nagbigay siya ng babala. There will be those who will say to you, look, there he is. Look, here he is. Do not go off. Do not run in pursuit. Maraming magsasabi na siya ang Mesiyas. Andito na si Kristo. Sabi niya, binabalaan niya tayo, huwag kayo maniwala. Anong nangyayari ngayon? Di ba? Marami ang nagpapanggap na sila
the appointed Son of God. Number 1, si Kibuloy. O, hindi lang si Kibuloy, marami pa ang nagsasabi na sila ay pinadala ni Jesus. Or sila si Jesus, o sila ang dinadala ang pangalan ni Jesus. Maraming ganun. Huwag kayong maniwala at masabi, sikreto, andito siya. Andito na siya. So, mga kulto, o mga ano-ano mga announcement dyan. No? Huwag kayong maniwala. Kasi ang sabi niya, for just as lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in His day. Kung ang una niyang pagdating ay sikreto, hindi mapupuna, ang second coming niya is parang maraming mga kidlat from the sky at dala niya ang kanyang mga army. At lahat sabay-sabay malalaman, hindi pa sikreto. Diba? So, ang pagbalik niya, ang description niya, for just as lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, buong mundo sabay-sabay, so will be the Son of Man. Pero, sinabi niya sa ngayon, no? Sa ngayon, He will suffer. Yun ang sabi niya. So, mamamatay muna siya. Sabi niya. Okay? So, ang aral na makuha natin dito, hindi dapat tayo mababagabag o magigimbal sa mga news na maraming senyales na malapit na talaga. Okay lang, nababasa natin sa Bible yung mga sintomas na parang malapit ng pagbalik niya, makikita natin. Pero dapat hindi tayo mababalisa, hindi tayo maaapektuhan nito. No? Kasi, ang sagot natin dyan, so what? Ang tanong mo naman sa sarili mo, handa ka na ba? Kasi kung handa ka, hindi ka mababagabag. No? Ang ating poproblemahin is kung namumuhay ba tayo ng banal? Handa ba tayo? Are we in the state of sanctifying grace? Ang ating sisikapin ay to prepare ourselves araw-araw. No? Daily for a holy life and a peaceful death. Ang ibig sabihin ng peaceful death, you die in the state of sanctifying grace. Hindi dapat tayo magproblema, no? Na malapit ng end of the world. Kasi, if you die tonight, pag namatay ka ngayong gabi, it is the end of the world for you. It is your end of the world. Yeah? Whether you like it or not. So, ang kamatayan mo at ang end of the world, parehas lang. Kasi haharap ka sa hukom, which is Jesus Christ. Now, kung alam mo na ikaw ay mamamatay next week or next month, may babaguhin ka ba sa buhay mo? Kung uulitin ko ang tanong. Kung example, malalaman mo na mamamatay ka next week or next month, may babaguhin ka ba sa buhay mo? Kung ang sagot mo ay, yes, malaki ang babaguhin ko sa buhay ko, maghahanda ako, babaguhin ko yung magsisimba na ako, magbibigay na ako sa mga mahihirap, iwanan ko na tong mga ganito. Pag yan ang sagot mo, no? You are living a lie. Gaya ng sabi ni Father Dave Concepcion, you are living a lie. Hindi ka totoo sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi mo pinamumuhay yung pagiging Kristiyano mo. Sinasabi mo lang na Kristiyano ka, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi mo sinasabuhay. Bakit? Faith is not just the activity of the mind. It is a way of life. Dapat, it is a way of life. Anong pananampalataya mo, kung anong pinapaniwalaan mo, si Kristo ay Diyos mo,
mahal mo siya, may relasyon kayo, pamilya kayo, ama mo siya, Ama, Anak, Espiritu Santo, dapat namumuhay ka kay Kristo. Hindi yung hihintayin mong malapit ka nang mamatay o hinahantay mo kung malapit na ba ang katapusan ng mundo, doon ka pa magbabago. Ibig sabihin, fake ikaw. No? Iba yung paniniwalaan mo, iba yung pinaniniwalaan mo, iba rin yung buhay mo. Hindi mo sinasabuhay. Ngayon, ang tanong, kung may nakakakita sa buhay mo, masasabi ba nila na nagre-reflect or nagra-radiate ang kaharian ng Diyos sa'yo? Masasabi ba nila na andito ang kaharian? Every time, Brad, na nakikita kita, nasasabi ko na we're so blessed. Parang instrumento siya sa pagdala ng kaharian dito sa mundo. Or ang kabaliktaran. No? Ang tanong, bakit mo pa hihintayin na malapit na bago? Sa tingin mo ba, papayagan ka ng dyablo na magbago? Hindi. Mas mahirap magbago pag malapit na ang katapusan. Bakit? Nire-reserba ng dyablo ang pinakamatindi niya ng mga tukso, no? At mga pag-uusig pag malapit na. Dahil hindi niya papayagan na mapunta ka sa Diyos. Palapit ng palapit, mas pahirap ng pahirap ang pagbabago dahil lahat ng atake ng dyablo, doon niya irereserba. Huwag mo nang hintayin. Habang ikaw ay mabuti pa ang kalusugan, no? Habang ikaw ay may panahon pa, right there and then, sabi ni Jesus, today is the day of salvation. Not tomorrow, not next day. No? Yuyudyurin ka ng dyablo patungo sa kasamaan, sa distraction. Paano? Sa mga maraming distractions. Ngayon, sa panahon natin ngayon, sobrang daming distractions. Mas mahirap ngayon, no? Meron ng YouTube, TikTok, internet. Grabe ang distractions. Mga pleasures, mga enjoyment, no? Kadami-dami. Sobrang dami. Netflix, daming distractions. He will bring us to distraction through distractions. No? And ikaw ay bibilanggo niya na hindi mo namamalayan. Pareho ng palaka na nagsiswimming sa kaldero na may tubig na maligamgam, tapos dahan-dahang pinapainit hanggang hindi niya namamalayan, kumulo na. Ganon din. Ang buhay mo, hindi mo namamalayan, lubog ka na sa kasalanan, hanggat hindi mo namamalayan na ang buhay mo ay napakasama na. Kaya mga taong masasama, hindi nila namamalayan na ang sama-sama na nila. Magsisimula sa maliit na bagay. So, reflection. Si Jesus ba ang naghahari sa buhay mo? Siya ba ang hari or ikaw? So, sit down, meditate, give time, 5 minutes, 15 minutes every day. No? Is Jesus the King of your life? Or hanggang dito lang? Yes, Jesus is my Lord and my Savior. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito lang. Pero, hindi ka nagpapatawad. You are cheating. Nagbibigay ka ng mga bribery. Nagpapalusot. Hindi ka honest. Wala kang integrity. You are doing immoral things. Sins of the flesh. Hindi mo kinokontrol ang iyong sarili. Hindi konting hirap lang, surrender ka na, mag-give in ka na sa mga tukso. So, ibig sabihin, hindi pa si Jesus ang naghahari sa iyo. Sarili mo pa, no?
Now, if we are attentive, natatanggap natin siya sa Holy Eucharist, and that is Jesus. And every time we pray, we are united with Him. We meet Jesus, we meet, most especially in the Eucharist and in prayer. And where Jesus is, there is the kingdom. Here is in you. That is why after the Holy Eucharist, after you receive communion, you kneel down and meditate, praise the Lord Jesus, because Jesus, physical, not just spiritual, physical, is in you. The kingdom of God is in you. So you spend a few minutes in prayer and adoration. Praise be the Lord Jesus Christ. Hallelujah. You praise God. Hindi ka labas ka agad ng simbahan. That is why after the Mass, I stay and kneel down and spend few minutes more, to praise God because Jesus is in you. No? So kung attentive ka, andyan ang kingdom sa'yo, you're living the faith, hindi ka matatakot sa second coming, at hindi ka matatakot sa kamatayan. No? So let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Jesus, you are the kingdom of God who has come into the world. You have established that kingdom in and through your church, so that many people, including me, may have the opportunity of mystical union with you. Please grant me the grace to abide in your love, and in so doing, bear much fruit. And through my life, people can say that the God's kingdom indeed has come. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.